Magandang balita po ito mga kababayan. Ombudsman na Boyeng Rimulya ay hindi paligtas sa mga kaso. Ayon po sa mga kinaso po ni Basti Duterte. Dito po magsasalita po si Atty. Torion. Si Boyeng Rimulya na itinalaga ng JBC na ombudsman na hinarang po ni Marcoleta dahil po sa kanyang mga paglabag sa batas na restitution at bending the law. Ngayon po nanganganib po itong si Boyeng Rimulya. Kasi ang number one po na requirement sa pagka-ombudsman ay isa kang abogado na walang kaso. So pag na-disbar po itong si Rimulya, malamang yung pagkabid niya ng posisyon bilang ombudsman ay hindi po valid. So dito mga kababayan, pakinggan po natin si Atty. Torion paano niya ipaliwanag. Nako, matalino pala ito. Ang galing. Parang Marcoleta rin. Si Atty. Torion pala yung abogado ni Mayor Basti ng Davao. Kasi alam niyo naman itong si Rimulya, ang dami niyang nilabag na batas. So ngayon po, ito na po si Atty. Torion. Kaya si Rimulya, si Boying, hindi ligtas sa mga kaso. Nako po, ito. Mga kaba, magandang balita ito. Pakinggan niyo po si Atty. Torion. Talagang magaling. Bingbing disbarment case laban kay dating Justice. Meron pong nakabingbing disbarment case laban kay dating Justice Secretary Boyeng Rimulya dahil sa pag-aresto at pagsuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC. Ngayong ombudsman na si Rimulya, ano na kaya ang mangyayari sa kasong ito? Makakausap natin ang complainant na si Attorney Israelito Torion. Attorney Torion, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Hi, magandang gabi po, ma'am. Good evening, everyone. All right. Yes, ma'am. So, first of all, nag-file nga ho kayo ng kaso laban kay Justice Secretary Boyeng Rimulya then, na ngayon po ay ombudsman na. What will happen to that? Magiging moot ho ba yun? No. It will remain pending before the Supreme Court. And as you know, I was not the one who filed it. I was acting as the lawyer of the complainant who happened to be the family of the Duterte. And specifically, it was acting Mayor Sebastian Baste Duterte, who is the private complainant in that case, or who is rather the complainant in that case. And even if he is already the ombudsman now, that case will continue because that appertains to his action as a lawyer. We are attacking his license as a lawyer. Yun Opo. po ang mangyayari po dun. Ano ho yung, so it basically it's an active case kahit na po ombudsman na si Yes. Attorney Boyeng Rimulya. Nako mga kababayan, active na active pala ang kaso ni Boyeng Rimulya. Kahit na ombudsman siya, pag kinatigan po ng batas itong reklamo ni Mayor Basti Duterte, Vice Mayor pala kasi si PRRD po yung yung mayor ng Davao Yun nga lang nakakulong. So dito, talagang delikado po si Boyeng Rimulya dito, mga kababayan. Hindi po nakakasiguro at ligtas sa mga kaso na reklamo ng pamilya Duterte dahil po sa pagsuko sa dating Pangulo na si PRRD sa ICC. Ngayon po, delikado na maaaring matanggal po sa pagka-ombudsman dahil po sa mga kasong ito. Matindi po ito mga kababayan dahil walang due process na nangyari. Kaya kinasuhan po ni Vice Mayor Basti Duterte. Ang galing ni Atty. Torion. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no?
So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So yun mga kababayan, madidisqualify po siya bilang ombudsman kasi nga po kailangan miyembro ka ng Integrated Bar of the Philippines. Pagka na-disbar po siya, walay na. Hindi na po siya ombudsman. So maaari po siyang matanggal dito ayon dito sa pagpapaliwanag ni Attorney Torion. If the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow, and we will definitely file that petition before the Supreme Court. Ano ho yung basihan ng posibleng quo warranto o certiorari laban dito sa pagtalaga? Quo warranto may not be the proper remedy to my mind. No? Of course, that is subject also to a discussion with my fellow lawyers who are handling the case. Because under Rule 66 of the Rules of Court, specifically Section 1 thereof, it mandates that it will be the Office of the Solicitor General who should file the same. Or if not, it would be under Section 5, the person who has a clear legal right of the position. But I don't expect anyone who was not appointed, which was included in the list, short list, there were 7. I don't think any of the 6 would be willing to file that petition for quo warranto. And I don't think that the Solicitor General likewise under Rule 66 would file that petition. So we have another option. And I believe that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, a petition for certiorari may be appropriate in questioning his being shortlisted by the Judicial and Bar Council. Yan mga kababayan, ako ang galing ni Attorney Torion. Kailangan to maging senador sa Pilipinas po ito. Parang Senador Marcoleta ito. Mga kababayan, yung purpose of quo warranto to test the legality of position. Mga kababayan, yung legality ng position ni Boying Rimulya. The primary goal is to confirm or invalidate the legal basis for someone holding of an office or franchise. Ito yung pagkakatalaga kay Rimulya bilang ombudsman. Nako po. To challenge unlawfully held positions. It addresses situation where a public official lacks a required qualification. O ibig sabihin, pagka kinatigan po ng Korte Suprema ang reklamo or kaso na final po ni Attorney Torion sa utos po ni Vice Mayor Basti Duterte, pag na-disbar po ito mga kababayan, matatanggal na po siya. Ito po, where a public officials lacks a required qualification, holds incompatible office or continue to serve after their term has expired. Revoke a corporate charter. Ibig sabihin yung position pwedeng ma-revoke mga kababayan. Tuloy pa natin. So, Attorney, that would be maybe the tenor of the petition. ano ho ba para sa kaalaman natin ang petition for certiorari? At bakit ho ito Petition for posibleng... certiorari, sa mga estudyante po ng batas, any branch of the government can be questioned under the expanded concept. Maski executive department yan,
supposedly under Rule 65, judicial or quasi-judicial functions lang ang covered. Pero kung ibase mo dito under Article 8, Section 1, expanded na po yung konsepto po ng certiorari. So kung any branch, even the executive department of the government, would commit grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, then it can be subjected to a certiorari proceeding see. under Article 8, Section 1. Pwede na yan i-question sa Supreme Court. And who is going to be guilty of this grave abuse of discretion? Well, the JBC, including the ombudsman for issuing the, the clearance, even if we filed a complaint last September 15, and there was an order to undocket the case on September 16, tapos si Acting Ombudsman Vargas perhaps realized that there was a May 5, 2025 memorandum order of then Ombudsman Martires ordering twin docketing of criminal administrative cases. On September 17, he issued a office order which provided for retroactive effect, tapos 10 days lang, selective pang pagka-undocket kasi yung O yun mga kababayan, yung problema sa tinatawag na JBC. Itong samahan na ito ng Justice Council na talagang binakbakan ni Senador Marcoleta itong isang justice na ito. Kasi kahit na may mga reklamo na paghaharang na petition ni Senador Marcoleta, pinayagan pa rin nila na magkaroon ng position or bidding itong si Remulla sa pagka-ombudsman. Kaya talagang itong justice na ito napiga, nasupalpal ni Senador Marcoleta. Bakit pinayagan pa rin si Remulla na maging ombudsman? So ngayon mga kababayan, itong Attorney Torion ni Basti Duterte, talagang magaling. Hahabulin pa rin nila si Ombudsman Remulla dito para matanggal sa posisyon dahil po sa mga paglabag sa batas. Ayon sa parang pagkidnap kay PRRD sa ICC na hanggang ngayon nagdurusa doon na ito po yung nangyayari sa ating bansa na nagkakaroon ng mga people power. Ito po yung resulta ng pagdakip kay PRRD. Final ni Secretary Vince Dizon noong September 11 against DPWH officials at meron pang preventive suspension, hindi na undocket. Paano nangyari yon? Yung COA fraud report which was filed on September 7, hindi rin na undocket. Yung sa amin lang yung inundocket. So it was a clear abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Pero Ngayon dalawa lang yan. po, Attorney Torion, two people, I mean two groups. One would be the acting ombudsman, yung former acting ombudsman, and the Yes. JBC. Yes, and the JBC for including him in the shortlist, even if we wrote a letter informing them that we already filed criminal administrative complaints against against Remulla. Against then Justice Secretary Boying Remulla. Yes. So yung petition for certiorari, you plan to file this possibly tomorrow or maybe next week? Depende po yan sa kliyente namin. Okay. Depende po sa kliyente namin. Siya kasi ang mag-decide niyan, hindi And po ako. ang kliyente niyo po si Acting Mayor. Acting Mayor Sebastian Basta- Duterte. So yan mga kababayan, yung JBC na tinatawag dito, yung Judicial and Bar Council, is a Philippine body that recommends candidates for vacant position in the judiciary. Parang itong si Remulla mga kababayan sa pagka-ombudsman, sila po yung nagre-recommend. So dito, talagang hinarang ni Senador Marcoleta yung pagbibid ni Remulla dahil sa mga paglabag ng batas, pero kinatigan pa rin. Naku, baka madamay pa yung JBC dito mga kababayan. Di ba mayroong Justice Mendoza doon kung hindi ako nagkakamali, yung piniga ni Marcoleta. Di ba nakakabwisit mga kababayan dahil nilabag ng batas. Nilagay pa rin na ombudsman. Bending the law. Sometimes you have to bend the law. Sabi ni Erwin Tulfo. Yes sir, sabi na ni Remulla. Yari. All right, so it will be up to him. So to be clear, Attorney, ito hubang pag-file ng mga motion or kaso,
laban kay Ombudsman Boying Remulla, is it really to prevent him from being No. chosen as the No, ombudsman? consequence lang po yun. Offshoot lang po yun. Kasi yung pag-kidnap kay Tatay Digong, honestly, the next day noon may mga criminal cases na akong na-prepare, no? At saka admin case. Pero at that time, hindi pa po ready yung Duterte family to file criminal and admin cases, no? But Mga kababayan, kasi itong si Rimulya, alam na natin na yung balak po nila ay habulin po si Sara Duterte. At ang end of the story, mga kababayan, para hindi po makatakbo sa pagkapangulo. Ito po yung plano po nila, mga kababayan, kasi number one contender pa din na number one na runner po sa pagkapresidente si Sara sa 2028. So yung balak po nila, mga kababayan, bago sumapit po yung 2028, ipakulong nila si Sara Duterte. Yun po yung balak po nila. 'Di ba, mga kababayan, klarong-klaro at bistado ang kanilang mga plano. Kaya nila ginagawa yung panggigipit kay Sara Duterte, imbes na ang kanilang asikasuhin yung paghahanap ng katotohanan sa mga sangkot ng flood control issue at kasuhan at hulihin yung mga culprit. Pero ang inaatupag po, mga kababayan, itong SAL-end ni Sara Duterte. Itong formally issue na matagal na po na natapos na, binabalikan ni Rimulya. So yan yung plano nila, mga kababayan, bistadong bistado. at one of them told me, just prepare and we will just decide later on. So, nakahanging lang po yun. And then, lately, nag-decide na yung pamilya through acting Mayor Sebastian Duterte na mag-file na. Kaya, final namin yung criminal and admin cases last September 15. And the option to file such criminal administrative cases as well as disbarment cases lies with the family because kidnapping cases has a long prescriptive period under Article 90 of the Revised Penal Code. So yan, mga kababayan, kidnapping pala ang kinaso kay Boying Rimulya. Pati itong si General Torre baka masama dito. Sabi nga nila, the time of reckoning, hindi ka naman habang buhay nasa kapangyarihan. Kaya si General Torre, isa rin yan sa makukulong pagka si Sara Duterte ang naging pangulo. Kaya hinahabol nila si Sara para itong mga nagpakulong at nagpakidnap kay Tatay Digong ay hindi makulong. Ito yung plano nila, mga kababayan, para hindi sila makasuhan ni President Sara Duterte at Vice President Marcoleta. Yari na, mga kababayan, ang lakas ng kanilang tandem. Within the 20-year period, pwede nila i-file yan. Sa kanila kasi yun eh. 20, did you say 20-year period, prescriptive period? 20-year period kung grave offenses po yun. Attorney, any reaction by the family? Grabe, mga kababayan, 20 years na pagkakakulong. Kung mapatunayan na si Boying Rimulya ay nagkasala, nako, 20-year period. Ito, mga kababayan, tignan natin. 20-year period eh. Sa kanila kasi yun eh. 20, did you say 20-year period? Cases lies with the family because kidnapping cases has a long prescriptive period under Article 90 of the Revised Penal Code. How long Within is the the- 20-year period, pwede nila i-file yan. Sa kanila 20? kasi yun eh. 20, did you say 20-year period, prescriptive period? 20-year period kung grave offenses po yun. Attorney, any reaction by the family, on behalf of the family? Delikado pala si Boying. Maghihimas ng rehas ng 20 years. Grabe ito, mga kababayan. Kung ilang taon na ba siya? Sabihin natin senior citizen. Sabihin natin 60. Nako, 80-year-old siya. 80-year-old siya bago siya lumabas ng kulungan. Dito po sa pagtalaga kay Boying Remulla as ombudsman. Well, makikita naman doon sa interview ata ni VP Sara, hindi sila masaya. Oo, hindi sila masaya. Yun lang po. And sa mga nagtanong po sa media, kay Ombudsman Boying Remulla, ano yung mga kailangan niyang unahin at least na tingnan dito sa mga
been binareklamo before the Office of the Ombudsman. There were two that are being mentioned, sir. Care to react? One is the formally issue, and the other one is the confidential funds of Vice President Sara Duterte. Go ahead, Pero sir. ang pagkasabi nga ma'am, yung SALN daw niya ang titingnan kaagad nung first interview niya. Later na lang yung formally. Yung first interview niya, titingnan daw yung what you call this, yung SALN daw ni VP Sara. Sa kadami-dami naman natin ang problema, yung fund control issue, no? Na trilyones na yung problema natin, yun pang SALN ni VP Sara yung uunahin niya. Para may problema ata tayo dito. Yung sa O, kita nyo mga kababayan, ang inuuna ni Boying yung SALN, yung formally. Grabe, no, yung issue ng flood control, nag-amnesia na, kinalimutan na, ibinaon na sa lupa. Gaya ni Ping Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo, ang inatupag, yung farm to market road. Diyos ko, mga kababayan, mga school bukol, wala na talaga. Wala nang ginagawang tama. formally, well, it may be a legitimate issue. He can go against it because we do not tolerate or condone corruption. If there is indeed corruption dun, imbestigahan niya. Pero sana maging fair siya because under the 1987 Constitution, he is supposedly the protector of the people, no? And he should investigate yung pinakagrabe po na nangyari po dito sa ating bansa. Yung fund yung flood control issue, dapat doon siya tututok kasi Ayan mga kababayan, totoo yan, dun siya tututok dapat pero nung ginagawa, formally SALN, konfi ni Sara Duterte para hindi makatakbo sa presidente. Yan ang ginagawa po nila mga kababayan, yan ang katotohanan na bistado ni Marcoleta at Attorney Torion. Yari na. yun talaga sana yung mandate niya. Protector siya ng people eh. Grabe yung nanggawa sa atin na kaguluhan at grabe yung sakit na nararanasan ng mga Pilipino. Dahil So yan mga kababayan, anong masasabi nyo? Mag-comment po kayo. Delikado pala itong si Remulla, makukulong ng 20 years. Doon na pala tatanda ito sa kulungan kung sakali na katigan ng korte itong kaso na final ni Vice Mayor Basti Duterte. Dahil po sa kidnapping na kaso sa pagdakip nila kay PRRD papuntang ICC. Kaya mga kababayan, salamat po sa inyo. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po.